pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network. At kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Hoy! Pinoy! Gising na! 403. Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. May ilang bang napuyat sa inyo kagabi? Kung puyat kayo gising na, very good. Araw po ngayon ng Martes, Gis sa buwan ng Hunyo 2025. Isang mahalagang araw sa... Mamaya na lang, dako na tayo sa headlines! Pinoy Gising! Impeachment trial ni VP Sara tuloy na. Senate President Cheese nanumpa na bilang binuno ng impeachment court. Pinoy Gising! Department of Agriculture target palawagin pa ang 20 pesos kada kilo ng bigas sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Pinoy Gising! LPA, tumaas na po ang tsansang maging isang bagyo ayon sa Pag-asa. Pinoy Gising! 4 patay matapos mahulog sa tren sa India. Pinoy Gising! Sa sports, UST Growling Tigers pinataob ang UP Fighting Maroons sa ika-18 Phil Oil Eco Oil Pre-Season Cup. Pinoy Gising! Nangungulit po ang ex-boyfriend. May isang hindi makakarelate daw dire. Nangungulit ang ex-boyfriend para makipagbalikan sa'yo. Anako, alamin ang parusa ng makulit na nangungulit na gusto makipagbalikan sa NBI. Nako, bawal ito! Pinoy Gising! Totoo nga ba na nakakatulong ang green tea sa pagbabawas ng timbang? Mamaya, let's prove it! Pinoy Gising! Mga lesbo, mga pulis, tuturuan magsalita ng favorite ni Bebe Girl, Anyong Korean. Ito ba ay fact or fake? Mamaya, alamin! Pinoy Gising! At sa mga naglalakihang ulo! Nino! Secret! Nang mabalitang showbiz, si Joros Gamboa nagtapos ng AB in Biblical Studies. Pinoy Gising! At sa isa pang mas malaking ulo! Nino! Si Matteo Guidicelli muling nag-aral sa Harvard Business School. Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising! Bangon na, tayo na! Dahil ang dami nang nangyari. Alamin ang mga balita, alamin ang mga latest. Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Sino at ano ang mga pinag-uusapan sa lahat ng mga tumpukan? Sino ang mga trending at viral? Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Yan din ko pala sa umpisa. Isa pa. Yung natin. Pero may isa ako kilalang demure, mamaya na natin batiin. Kahit ayoko batiin eh. Mamaya. Oo, wag mo na. Manda siya, yun o. Pero para sa kanya itong LPI na to, ha? Oo nga eh. Sakto, hindi pala yung sa NBI, oo. Sakto sa kanya Yun nga eh, oo. Yung magbubuko. Nangungulit pa rin ba yung magbubuko? Nakikipagbalikan. Ano Malapit na ang swelde. Hey! Sa Friday na o Martes ngayon. Bukas Miyerkules. Huwebes walang pasok. Ay kaso doon sa magbubuko, wala siyang day off eh. Wala. Oo, araw-araw nagtitindi. Kaya ginusto niya si Jen kasi wala rin day off si Jen. Para meant to be pala sila. Yes, Ang kanta ko pala sa kanila ay Perfect Combination. Diba? Isang magbubuko at isang Engineer. Wow. Diba? Buko Engineering.
Uy, maraming napuyat kagabi at may naglalabas Bakit? ang meme. Kasi nga, nanumpa na nga itong si SP Cheese Ah, bilang presiding finally. officer. Oo, parang, anong oras ba na pa? Parang mga 9, pasado alas 10 ata ng gabi. Okay. Tapos, sinasabi nila, hindi ko alam kung totoo si Heart Evangelista, wag daw palabasin sa bahay ni Kuya. Hindi ko alam ba kung palabasin sa bahay ni Kuya. Pasok ba siya sa bahay ni Kuya? Parang hindi, wala naman ako Parang wala din makita eh, oo eh. Wala akong nabalitaan na Oo. nandun siya sa PBB ngayon. Oh, ang sabi daw, wala daw eviction na magaganap hanggat hindi daw natatapos ng impeachment. Ayo ha? Hinahurt niya si Ate Heart ha? Nag-i-enjoy lang ang asawa hayaan niya na si Senate President doon. Oo, at saka iniiwalay naman talaga ni Hart ang kanyang ang politics sa kanyang showbiz career. Sa kanyang pagiging wife ni SP. Yes, oo. Although siyang presidente doon sa sa mga Oo nga Senate's pala. wife, oo. Pero hinihiwalay niya rin pa rin talaga ang kanyang sarili. More on fashion talaga siya sa Paris. Yan. Doon siya tutok na tutok. Hayaan niya na. Oo, kasi number 1 siya eh. Oh yes, oo, Number naalala 1 ko. siya. Tinalo pa niya si Pia Wurtzbach. Oh yes. Grabe, no? Oo. Samantalang Pia Wurtzbach, towering, beauty, Miss Universe. Ay, sorry. Oo nga. Baka mamaya di ka gawin mong item to. Ipo-forward ko sa'yo kung may katotohanan ba yung pagpasok sa bahay ng ni Kuya na yan na si Si ni Heart Hart. Evangelista. Baka guest artist siya para si Ivana Alawi. Parang house guest ata. Check na yan. lang natin. Mamaya malalaman natin. Check na lang natin yan mamaya. Pagka ganun daw, wala daw eviction na mangyayari. Kaya pala. Hinostage niyo pa si Heart Evangelista. Bira naman kayo. Ako'y naghihintay din sa pag-asa ngayon Tumaas na kasi yung chance na LPA maging bagyo. Oo, nako. Baka pumasok na si Madam Auring. Nako, ayan na nga pa. Oo. Ay, nako! Sana mahulaan natin. Ay nako! Ano na Sandali! naman yan? Sandali! Gusto niyo ba malaman? Ano? Gusto niyo ba malaman? Total, ako naman weather reporter, pare. Ikasama yung flash report natin dyan. Kasama ngayon kasama. Flash report tayo, Flash report! DWIZ Flash Report. Inanunsyo na po ng Pag-asa na ganap na pong bagyo o tropical depression na binabantayang LPA sa labas o sa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay huling namataan po sa layong 525 kilometers west of Iba, Zambales. May lakas ng hangin na aabot sa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 55 kilometers per hour. Huli itong nakita sa pagkilos na southwest o timog kanluran sa bilis po na 20 kilometers per hour. Antabayan na pa po ibang updates ukol sa nasabing bagong bagyo dito lamang sa DWIZ. Ayun na nga, pinasok ko lang kasi nakita ko naging bagyo na. Tama-tama talaga yan. Saktong-sakto ang pagdating ng bagyo kasi wala akong dalang payong ngayon. Ikaw talaga bagyo ka talaga, ha? Balik ko muna pare, balik ko muna yung himiki-himiki natin. Ayun, oo. Pero ito pala, mukhang nasa labas ata ito. Nasa labas pa ng par? Oo, baka pwede nating ikasama mamaya ang Pag-asa kung ano oras sa libre bago mag alas 5. Correct. Para makakuha tayo ng updates. Bebe girl, baka pwede mo kasi ipakasakit lumabas siya bam. alas 11. Tama ba ako? Hindi. As of 4 a.m. 4 a.m. Oo. Oh. Ito ay naging ganap na LPA. Pero, so ngayon na talaga. ngayon na mismo talaga. Pero hindi ko alam bakit walang pangalan. Mamaya alamin natin. Kasi kung ito ay nasa loob ng, baka nasa labas ng par. Kasi kung nasa loob ito ng area of responsibility, Auring ang pangalan nito. Yes, oo. Ang problema, yun na nga. Hindi So nasa labas ng par. Tingnan natin, baka nasa labas ng par. Mas Correct. maganda Pag-asa ang mag-confirm. Yes. O baka nakalimutan lamang ng Pag-asa na nilagay ang pangalan, di ba? Oo, ganda pa naman pangalan, Auring. Oo, baka mamaya kagalit niya yung may kagalit siya Auring kaya hindi niya nilagay. Ay, nako po. O kaya hindi, baliktad pala. Baka mamaya mahal niya. Si Auring. Si Auring. Oo, Baka ano nanay niya naman. si Auring. Hoy, ako may kakilala taga-simbahan na. Tita Auring, good morning na. Nakikinig sa atin yun Sabihin, ganon Daryl ha. Wala kang pamasko sa akin. O siya, 12 minuto na po makalipas ang alas 4 ng mapagpalang Tuesday morning po Pilipinas. Sumasa inyo na naman at Sumaatin lahat. ang Pinoy Gising sa DWIZ at Aliw Channel 23 hanggang 6 in the morning. Asan ang paboritong frame? May hinahanap kami, wala pa yung kasama namin. Ano kayo nangyari na naman dito? I dare not to I invoke my right. Basta To self-incrimination. picture doon. Mamaya labas na lang natin mamaya sa ngalan po ni Larmaine Barreto. Kami po muna niyo kasama, Daryl Justin. Flying A. Anton. Pinoy Gising.
Ito na po, 13 minuto na, 13 minutes makalipas po ang alas 4 na morning. Dako na tayo sa nagigising na mga detalye ng balita. Pinoy Gising! Matapos ang mahabang debatehan sa Senado, opisyal nang nanumpa si Senate President Francis Chis Escudero bilang presiding officer para sa nakatakdang pag-convene ng Senado bilang impeachment court sa trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod dito, inaasahan namang manunumpa mamayang alas 4 ng morning o mamayang alas 4 pala ng hapon rather, ang mga senador bilang mga senator judges. Nilinaw ng mga senador na ang panunumpa ni SP Escudero ay hindi pa nangangahulugan na formal nang nag-convene ang Senado bilang impeachment court. Bukod dito, na-i-refer na rin ng Senado sa Senate Committee on Rules ang impeachment laban sa Vice Presidente. Nakatakda naman bukas bukas Hunyo 11 ang pag-convene ng Senado bilang korte at ang pagsisimula mismo ng impeachment trial ni VP Sara. I, Francis Chis G. Escudero, solemnly swear that in all things appertaining to the the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending, I will do impartial justice according to the Constitution and laws of the Philippines. So help me God. So help me God. At ayun niya. So help me God niya talaga. Yan po ang tinig. Napakinggan po ninyo si Senate President Francis Chis Escudero. Pinoy Gising! Eto naman sa iba pang sandali. Parang kailangan nyo akong tanggalin saglit sa camera. May kukunin pala ako! So ayun, nakuha ko na yung kailangan ko kukunin. Ay, usaping mawis tayo guys, usaping mawis tayo. Hinimok po ng isang dean mula sa Lyceum of the Philippines na simulan na ng Senado ang impeachment po trial kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng GWIZ, sinabi ni Lyceum of the Philippines College of Law Dean Attorney Soledad Mawis na hindi na ang impeachment ang issue kundi ang desisyon ng Senado kung sisimulan pa ba ito. To be honest, sir, this is the first time it happened Na parang, bakit ang tagal na hong naibigay nung Pebrero pa? Bakit ang tagal-tagal ho hindi nagsabing mag-eleksyon? Okay, nag-reconvene na ngayon, nag-resume na. Bakit pa rin hindi ginawang constitutional body ang impeachment court, ang Senado? So talaga hong, kumbaga sa aspetong legal, marami hong consequences na ang kasagutan. Ultimately, palagay ko ang kasagutan na yun, ang kataas-taas, ang hukuman naman ho ang papato. But right now, may panahon pa naman po Meron pang 9th, may 10. Okay? Pwede pang gawin. Okay? Pwede pang gawin. Ang tanong, bakit ayaw po? Binigyan din po ng abogado na karapatan ng taong bayan na malaman kung ano na ang mangyayari sa kinakaharap na kaso ng Vice Presidente. Parang neither here nor there kasi sabi, sige June 2, tapos hindi, sige sa June 9. Why the delay? I mean, kaya nagiging malikot ang isipan ng mga tao. Because, why? Sasabihin na we have to priority certain. Tama din ho yan. Pero hindi ho ba priority din to? Lalo na na-submit na ho yung articles of impeachment At saka, karapatan din ho na bawat panig na ipakita yung sinasabi nilang ebidensya nila. Yan po, napakinggan ninyo ang tinig ni Lyceum of the Philippines Dean, Attorney Soledad Mawis sa pareham ng GWIZ. Pinoy Gising! 16.5 minuto na po makalipas ang alas 4 ng morning, kinalampag na rin ng isang arsobispo ng Simbahang Katolika ang Senado na dinggin na ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Huhulaan ko, without looking at the script, ito ay si Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas. Tama ako. Ayon po kay Archbishop Villegas ang pag-antala po sa impeachment trial ni VP Sara Duterte ay isang kasalanan at pagpigil sa paglabas ng katotohanan. Binigyang diin ng dating pinuno ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa CBCP na karapatan ng mga Pilipino na malaman ang katotohanan sa pamamagitan ng pag-iral ng batas at paglahad ng mga ebidensya. Anya, marapat nang magkaroon ng mas maayos na opisyal ang bansa. Nakasaad sa 1987 Constitution na kailangan agad simulan ng Senado ang impeachment trial sa oras na matanggap nito ang articles of impeachment mula sa Kamara. Pinoy
Gising! 17 minuto na po makalipas ang alas 4 ng morning, isa pang abogado ang naniniwala na paglabag sa konstitusyon kung hindi didinggin ng Senado ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ito ni Attorney Cecilio Duca sa panayam ng DWIZ sa gitna ng paunti-unting hakbang ng Senado upang simulan na ang impeachment trial ng Vice Presidente. Ito po, pag hindi itinuloy ng Senado, nilalabag ho nila ang saligang batas. Ito naman po ang sinasaad sa Article 11, Section 3 ng Constitution na kapag ka na-isubmit na sa Senado ang Articles of Impeachment, trial shall forthwith proceed. At sinabi na nga po ng mga framers ng saligang batas, lalo na itong si former Justice Ascuna, na siya daw ang gumawa nitong probisyon na ito, literal naman po na agad-agad dapat magsimula ang trial. Ang sinasabi nga po ng Korte Suprema dito, na kapag ka ang batas ay malinaw, hindi na kailangan pang-i-interpret. Binigyang diin din ni Attorney Duca na maaaring tumawid sa 20th Congress ang impeachment ng Vice Presidente. Ang Senado ay hindi lamang legislative ang function. Meron no silang non-legislative function, kasama na nga po dyan yung impeachment trial. At marami pong desisyon ng Korte Suprema tulad ng Balag versus Senate, yung Nery versus Senate, na kung saan ang Senado ay continuing body, na kahit po magpalit ng mga miyembro dahil mawawala yung 12, dahil matatapos yung termino nila, magpapatuloy po ito. Dahil hindi naman po natatapos ang Senado bilang institusyon. Ang natatapos lang po yung termino nung kalahati. Kaya pwede po itong ma-carry over ayon na rin sa mga desisyon ng Korte Suprema. Napakinggan po ninyo ang tinig ni Attorney Cecilio Duca sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Sa latest naman po mula sa Filipino Mirror, target ng Department of Agriculture o DA na palawigin pa ang 20 pesos kada kilo ng bigas sa mga darating na araw. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., layo nito na maipalabas ang nasabing programa sa buong bansa pagsapit ng January 1, 2026. Kasalukuyan anyang mayroong halos 80 kadiwa, 80 na kadiwa katuwang sa diwa at gawa para sa masaganang ani at mataas na kita centers na nagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Git pa ng kalihim susunod na ang Siquijor, Bohol, Camarines Sur na magkakaroon ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Malapit na rin anya ipatupad ang nasabing programa. Ito inaabangan ng taong bayan sa San Juan sa Metro Manila at Navotas. Magugunit ang simula ng pagbebenta ng mga kadiwa center ng 20 pesos kada kilo ng bigas noong Mayo at nakatakda itong magpatuloy hanggang sa Disyembre bilang isang pilot program. Pinoy Gising! Latest po ulit tayo mula sa Filipino Mirror, target ng Department of Agriculture na maglabas ng bakuna laban sa African Swine Fever ASF ngayong taon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., sumailalim na sa genome sequencing ang bakuna at hinihintay na lamang aprobahan ng third-party experts. Kung sakaling pumasaya, tuluyan na itong i-endorso ng Food and Drug Administration na FDA at posibleng ipakalat sa ikatlong quarter ng taon. Pinoy Gising! Sa oras po na 21 minutos makalipas ang alas 4 ng morning. Ito, nakakuha na tayo ng thank you baby girl. Nakakuha na tayo ng update po mula sa pag-asa ganap ng hapon tropical depression ng LPA na binabantay po ng State Weather Bureau Agency. Huli itong namataan sa layong 525 kilometro sa kanlurang bahagi po ng Iba Zambales. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 45 kilometers per hour na malapit sa gitna at pagbugso nga aabot naman po sa 55 kilometers per hour. Kasalukuyan pong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ang nasabing sama ng panahon. That's the reason why nung brinake natin to kanina, wala pang pangalan na ibinibigay ang pag-asa dun sa nasabing LPA dahil nasa labas po ito ng Philippine Area of Responsibility. Kaya manatiling nakantabay at nakatutok, syempre dito lamang sa DWIZ at Aliw Channel 23 para sa mga karagdagang updates kaugnay po sa nasabing sama ng panahon. Pinoy Gising! Maghahanda naman po ang Philippine Coast Guard para sa mga insidenteng posibleng maganap ngayong tag-ulan o ngayong panahon po ng tag-ulan. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Gil Gavan, kabilang sa kanilang mga sinasanay ang mga deployable response group na tutulong sa mga lokal na pamahalaan sa evacuation and rescue operations. Dagdag pa ni Admiral Gavan, naka-standby na ang mga search and rescue assets na tutugon sa mga insidente ng pagbaha at iba pang sakuna. Pinaigting na rin anya ang pagpapatrolya ng mga tauhan ng PCG para paalalahanan ang mga mangingisda na manatiling naka-alerto sa lagay ng panahon. Sinabi rin ng pinuno ng PCG na iniinspeksyonan nila ang mga barko at mga crew nito upang matiyak ang kaligtasan sa karagatan.
Pinoy Gising! Meron na po tayong 22 minutos, 22 minutes makalipas po ang alas 4 ng morning ngayon Tuesday. Pumalo na po sa humigit kumulang 13,000 individual ang naapektuhan ng habagat. Ito ay ayon po sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Mula sa Region 3 at Region 9 po matapos makaranas na matinding pag-ulan at flash floods, dulot nga po ng Southwest Monsoon o hanging habagat. Ayon po kay DSWD spokesperson at Assistant Secretary Irene Dumlao, 18 barangay mula sa Bulacan ang naapektuhan ng habagat kung saan 8,600 individuals o katumbas ng 2,500 na pamilya ang apektado. Sa Zamboanga City naman anya ay umabot sa mahigit 4,000 katumbas ng mahigit 1,000 pamilya ang naapektuhan ng kaparehong sama ng panahon. Sinabi ni Asik Dumlao na kasalukuyan ay pansamantalang naninirahan sa 16 na evacuation center ang mga apektadong pamilya mula sa mahigit 6 na kabahayan na nasira ng habagat. Pinoy Gising! 23 kalahating minuto na, 23 minutes makalipas ang alas 4 ng morning. Ang ating unang sigwada ng showbiz, Joros Gamboa, nagtapos ng AB in Biblical Studies. Congrats! Alamin natin ang detalye mula kay Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ay, ito na! Nasaan? Wala pa pala. Parating na. Ay, ito naman sa ating balitang showbiz, isang good news ito mga kaibigan, ano? Dahil matapos nga ang napakalaking uno sa kanyang buhay, nakapagtapos po o nagawa po naman itong si Joros Gamboa na makapagtapos po ng kanyang pag-aaral. Siya po ay nagtapos ng AB, in Biblical Studies sa Global Life University. Wow. Nalaman po naman ng publiko ang pagtapos itong si Joros nang i-post niya ang kanyang picture na katoga sa kanyang Instagram account at nilagyan ito ng caption na AB in Biblical Studies Global Life University. At nilagyan niya ito ng 3 praying hands emoji. Wow. Ayan. Nako, agad naman dinagsa ng mga pagbati itong pagtatapos itong si Joros mula sa kanyang mga kapwa-artista at mga celebrity kung saan natuwan-tuwa mga ito sa another milestone na nangyari sa buhay po naman itong si Joros Gamboa. Si Joros ang second, kung hindi ako nagkakamali, second place siya doon sa Star Circle Quest ng ABS-CBN. Nagkaroon ng malaking unos sa kanyang buhay nang nagkaroon ng leak ang kanyang isang video scandal. I think parang 7 years ago pa yata ito, kung saan parang ito ang tila, ayon sa mga netizen, ito ang tila naging daan para mag-aral o lalong mapalapit sa Panginoon itong si Joros dahil dinagsa ito ng mga pambabash noon. Yan. At least, di ba, Biblical Studies. Ngayon ko lang nalaman, may course pala na ganyan. Oo, no? Akala ko mga theology lang, mga ganon. Usually doon kasi Oo. parang doon naka-intertwine yun. Wow, ang lalim naman. Intertwine. Oo. Doon siya nakatali, di ba, usually sa mga Catholic universities. Correct, Yan. oo. Hindi ako kasi familiar kasi alam ko may university ang Iglesia ni Cristo. Ikaw taong simbahan ka, di ba? Yes, oo. Nag-theology ka ba? Hindi. Oh, grabe yun Alam mo kapag may nalaman ako, pag may nakilala ako isang tao Aha. na nag-aral siya ng theology, grabe ang taas talaga ng credibility sa akin. Mga theology students, Oo, mga theology. graduates, So, yun yung mga papuntang pari, no? Yes, that's the Oo. next course na kailangan nila i-take kasi parang after the seminary life, after kunwari yung iba nagma-minor seminary, Oo. mga high school. Pagkatapos, AB philosophy ang kinukuha nila muna. Pagkatapos sila mag-philosophy, saka sila nagti-theology. Ayun. Grabe yung course na yan, ano? Oo. Kaya alam mo, marami din nagtutuloy dyan kasi nga, mga naaagaw, lalo pag nasa seminaryo na, Aha. naaagaw na ng mga girlfriend. Ayan. Dalawa lang po ang pwedeng umagaw, kapag ikaw nasa seminaryo na, isang babae at isang lalaki. Ay, hindi kami nagbibiro pero alam nyo, totoo may yun. mga ganong kasong nangyayari, totoo ha? yun. No joke ko yun. Oo. Nakakatawa, pero kasi totoo. Oo, totoo yun. Na nadidiscover na sa sarili na
teka muna, ano pala? Mhm. Alam mo yon? Hindi pala ata ito yung full calling ko. Oo. Kaya may iba sa kanila, lumalabas, ang tawag doon, Regency Program. Regency. Ayan. Yun yung parang kailangan nila magpahinga muna from studying inside or from being inside the seminary. So they'll take time. Minsan it's a voluntary regency. Minsan, kunwari ako taga-Pasig ako, so under ako ng Diocese of Pasig. Okay. Yung obispo dito ang magre-recommend kung kailangan ko nang ituloy o magpahinga muna ako. Ganun pala? Meron Yes, ganon? may ganong recommendation. May say lagi ang obispo kung sa kunwari, for Kung example, nakikita ng obispo na karapat-dapat ka magpatuloy, ganon? yes. Oo. Tapos 'di ba pagkatapos 'yon, pwede ka nang i-ordain bilang deacon. Oo. Ito yung mga nasa simbahan naglilingkod na yung stola nila nakatagilid. Yan baka sa mga nasa radyo pag hindi kayo familiar, yung mga deacon. Usually nasa 6 months to 1 year ang kanilang diaconal program. Bago sila ordinahang pare. Ayun. Pero pwedeng i-extend pa yun ng obispo kung sa tingin nila hindi pa handa yung nasabing individual na yon. Hindi pa siya handa na tumanggap ng ordination sa pagkapare. Ayun. Yun. Meron nagde-determine sa kanila at yun ay yung obispo na nasasakupan na lugar nila. Kung nakikita ng obispo na, ay, teka muna, yung suot na ginagawang fashion show. Nagagano-gano. Parang delikado. Yung mga sutana. Ayun, sutana ba tawag sa gano'n? Sutana, Oo, pag nakita, ay, nakasuot ng sutana, pero, pag naglalakad, parang Catriona Gray. Ano daw? Check muna. So, hindi pinatutuloy ng obispo. Hindi muna. Hindi Ang muna. ginagawa niya, Pinagpapahinga. Pinag-iisip mabuti. Kailangan mag-isip at magdesisyon. kung hindi pa sila deacon. Pero kung diakono na sila, in-extend lang yung kanilang period of service. Pero hindi alam ko hindi naman ipinagbabawal ang mga miyembro ng LGBT pare, no? hindi. Hindi naman. Kaya nga pinagano sila voluntary muna, no? Yes, Parang pinagpapahinga muna Yes, para tama. magdesisyon kung ano talaga ang gusto nila sa buhay. Oo. Kung itutuloy ba ng pagkapari o sa labas sila at magkaroon ng pamilya o kaya naman ay yung ibang calling nila. Oo. Tatlo yan Merong ordination, merong marriage. Tatlong klase ng bokasyon kasi yan Pagkapare, pag-aasawa at yung pagiging single blessedness. Ayun. Yan yung walang asawa at hindi tali sa simbahan all throughout. Talagang pinofess niya yung buhay niya na maging single siya hanggang mamatay. Ayun. Merong mga ganon. At ikinasal lamang siya sa Panginoon. Yes, sila lang. There's a communion between that person and God alone. Wala nang iba. Ayun. Siguro yung isa dun papunta. Oo. Baka ganon. Baka dun siya papunta. Ayan. Pero ang alam ko na nawagan ang simbahang Katolika, no, na sa mga kasi parang sa mga gusto mag-aral, no, o maging pari. Alam ko na nawagan lagi sila, no. Taon-taon na nawagan sila. Doon sa may mga calling. Yan. Alright, yan na muna aking balitang showbiz. At ang ganda na usapan natin ngayon, tungkol sa Anyway, noon ko nalaman na meron palang mga ganun Regency Regency program nila. Ayan. Yan po ay kaalaman mula kay Father John. Okay, anong say mo, brother? At yan naman po ay nalaman ni Mother Anton. Ayun, si Mother Superior. Yes. Kami po ang tandem na Mother, Father. Nasaan na kaya si gentleman? Mother, Father po, ha? Hindi, iba po. Ay. Mother, Father. Ina at ama, ganon. Ayan. Yan ang mga ibalita. Showbiz, balik na po sa inyong dalawa. Sa iyo muna, Dada. Maraming salamat, Ton. Wala pa isa, kumakalipas na ng takbo yung hirap gising sa oras po na alas 4:31 ng morning. Magbabalik po ang Pinoy Gising! Minutos na po, 35 minutes makalipas po ang alas 4 ng morning. Nagbabalik po tayo sa Pinoy Gising ngayong Tuesday, June 10, 2025. Abay, less than 24 hours to go na lang mo ata at sisimulan na natin ang paglilitis kay VP Sara. Ayan, parang alam ko si Busing yung nagbabalakatang gawing special coverage ang pagsisimula ng paglilitis bukas. Mamaya malalaman natin kung maaga uuwi si Daniel Justin at Main Barreto bukas o mag-i-stay sila hanggang gabi para sa special coverage na ay ambot sa oras na alas 4:35 ng morning. Balik na ulit tayo para sa detalye ng mga balita. Pinoy Gising!
Nagsimula na ang 3 araw na kilos protesta ng Akbayan Party at iba pang civil society groups para himukin ang Senado sa agarang pagsisimula ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Magpapatuloy ang nasabing protesta mula Hunyo 9, nagsimula po yan kahapon at magpapatuloy hanggang bukas po, Hunyo 11. Ayon kay Akbayan Party President Rafaela David, layo ng protesta na ipaninig sa mga senador ang panawagan ng mamamayang sumunod ang mga senador sa kanilang mga constitutional duty. Kabilang din sa mga lalahok sa action protest ang ilang civil society groups at political formations tulad ng Tindig Pilipinas, ML Party List at ilang trade union. Pinoy Gising! Kinumpirma naman po ni Senador Robin Padilla na bumalangkas siya at naghain ng sariling resolusyon sa Senado upang ibasura ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Nilinaw ni Senator Padilla na walang kinalaman ng kanyang resolusyon. Sa nasabing resolusyon kasi na pinaikot niya, wala pong kinalaman ng kanyang resolusyon dun sa pinaikot ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa iba pang mga mambabatas. Ayon po sa nasabing senador, may kanya-kanya silang isip kaya kanya-kanya sila ng gawa ng resolusyon. Tumanggi naman si Senador Padilla na idetalye ang kanyang basihan para ibasura ang impeachment case ng Vice Presidente. Iginit pa nito na quote-unquote, Duterte sila. Kaya kahit anya siya ay sunugin, ay mangangamoy Rodrigo Duterte siya. Binigyang diin din ng nasabing mambabatas na hindi raw niya kinausap si VP Sara ukol sa isinusulong niyang pagpapabasura sa impeachment case nito. Pinoy Gising! Sa oras na 37 kalahating minuto, 37 minutes, makalipas mo ang alas 4 ng morning on a Tuesday. Habang nagkakape kayo, tanggap tayo ng mga report. DWIZ Patrol Report. Mabiguan na makapag-bycam sa daily minimum wage hike bill, huwag daw isisi sa Senado. Report mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Hindi kasalanan ng Senado kung hindi pa nakapagtakda ng Bicameral Conference Committee meeting para sa panukalang dagdag na sahod sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Ayon kay Senate President Chis Escudero, hindi pa kasi nila natatanggap ang kopya ng 200 peso daily minimum wage hike bill na pinasa ng Kamara. Sinita rin ni Senate President Escudero ang Kamara dahil pagtitibayin pa nila naturang panukala pero hindi man lang ito nabanggit noong nagsagawa sila ng LEDAC meeting. Walaan niya sa LEDAC priority bills ang panukala kaya't nangihinayang ang senador dahil kung nabanggit lamang ito ay may hahabol sana nila kaagad sa mga nakalipas na sesyon. Hindi rin masabi ng senador ang tsansa kung may i-adapt ba ng mataas na kapulungan ang bersyon ng Kamara o paano sila magkokompromiso at magkakasundo sa halaga gayong hindi pa nila nababasa ang nilalaman ng ipinasa sa Kamara na 200 peso wage hike bill. Matatandaang sa bersyon ng Senado, 100 pesos lang ang itataas sa daily minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa Impirang Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. isa sa ilalim ngayong araw sa virtual arraignment dahil po ito sa pagpatay kay Governor Roel Degamo. Report mula kay Patrol 5, Aya Yupanco. Isa sa ilalim ngayong araw ng Martes sa virtual arraignment si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. kaugnay sa pagpatay kay Governor Roel Degamo. Ayon sa kanyang abogadong si Attorney Ferdinand Topacio, gagamitin ang Microsoft Teams pagdinig ng Manila RTC Branch 51. Naharap si Teves sa 10 counts ng murder, 13 counts ng prostrated murder at 5 counts ng attempted murder kaugnay sa madugong pag-atake sa bahay ni Degamo noong March 2023 kung saan 11 katao ang napatay. Kasalukuyang himas-rihas ngayon si Teves matapos ma-deport mula sa Timor-Leste. Nauna siyang sinampahan ng kasong illegal possession of firearms and explosives kung saan automatic not guilty ang plea nito matapos tumangging magsalita. Maring itinanggi naman ni Teves ang anumang kaugnayan niya sa pagpatay kay Degamo at tinawag niyang pampolitikang paninira
ang mga kaso laban sa kanya. It is patrol number 5. Ay pang comparison permito ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Alas 4:40 na po ng morning, 47-year-old sex at murder offender arestado ng Immigration at PNP Aviation Security Group. Report mula kay Patrol 45, Kuyang Raul Esperas. Arestado ng pinagsanib na puwersa ng PNP Aviation Security Group at ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang isang 77 taong gulang na US national na wanted sa Estados Unidos dahil sa mga sexual assault at attempted murder na kasong kinakaharap. Ayon sa Bureau of Immigration, ang suspect ay ipinagarap ng kaukulang demanda noong pang nakalipas na taon at dumating lamang sa ating bansa netong May 14 nang lumabas at kasabay na lumabas dito ang warrant of arrest sa kasong kinakaharap sa Estados Unidos. Dahil dito ay ipinaresto ni Police Brigadier General Christopher Abresia ang suspect ng dumating galing sa Boracay at i-turn over na sa Bureau of Immigration Fugitive Search Unit para sa kanyang proseso o deportation process at ma-deport sa lalong madaling panahon. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impila May Todo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Ngayon naman, tanggap tayo ng balita mula sa Metro Patrol. Metro Patrol reports. Ito na ang inaabangan tuloy. Inaabangan po ng sambayanan ng price monitoring at ulam tips natin. Nag-ikot-ikot sa Panghulo Market sa Malabon at Malanday Market sa Valenzuela ang nag-iisang USEC at palengke queen namin sa DWIZ at Aliw Channel 23, Mama Beth Samson. USEC, good morning! Yes, good morning, Daryl. Ayan, stable ang bigas sa area ng Kamanaba simula sa 34 pesos hanggang 60 pesos per kilo. Ang baboy, ang laman, kasim, pigi at pork chop ay 405, samantalang ang liempo ay 450 pesos, 230 naman ang kilo ng manok. Sa isda naman, Daryl, ang bangos 220, 240 at yung malalaki 260, ang tilapia 150, sapsap 180, ang tahong 100 pesos kada kilo, ang tanigi at talakitok 240. Ang galunggong 200 pesos. Ang lapu-lapong pula 350, samantalang ang pusit ay 280. Ang hipon may tumpok lang na 100 piso pero may per kilo rin na 280 hanggang 400 kada kilo. Ang alumahan at bisugo maging ang dalagang bukid ay 240 hanggang 280 pesos kada kilo. Sa gulay naman, ang ampalaya ay 90 pesos, 80 pesos naman ang kilo ng repolyo, 70 ang patatas, 45 ang sayote, ang carrots at talong ay 75 pesos, ang bawang 150, ang sibuyas na pula 120, ang puti naman na sibuyas ay 100 pesos kada kilo, ang kamatis 50 pesos, kalabasa 40, ang sitaw 35 kada tali, ang chopsuey mix at pakbet mix ay 70 pesos kada pakete. Ito sa mga binanggit ko, Daryl, ito naman ang pwede nilang lutuin. Pork steak na merong white onions. Kasi pag pork steak, kailangan puti ang sibuyas. Ang menudo, mixadong baboy, may atay. Okay? Sinigang or nilaga. Sa manok naman, pwede magpinolang manok, apritada or chicken curry. Sa isda, magsarsyado kayo, magprito, magpaksiw, sweet and sour, escabeche, bahala kayo kung ano gusto nyo. Sa gulay naman, pakbet, chapsoy, lumpiang gulay, ginisang toge, at lumpiang sariwa. Ayan, para sa price monitoring at ulam tips sa Pinoy Gising, Daryl, Metro Patrol Beth Samson ng DWIC, nagbabudget tayo ng tama, di ba? Pinoy Gising! Approve, Mama Beth, approve. Ang sarap-sarap. Nanap ko yung favorite ko, lagi ko sinasabing favorite niya, fried chicken daw. Walang kamatayang fried chicken, mula umaga, tanghali, gabi, fried chicken daw ang favorite ko. Alas 4:45 na po, tanggap muna tayo ng report mula sa Ronda Probinsya. Ronda Probinsya. 3,000 pulis i-deploy ng PNP Bicol sa balik eskwela sa susunod na Monday. Mula sa Kabikulan, Kuyang Melvin Machado, marhay na aga.
Marhay na aga, ito nga tatlong 3,000 nga mga kapulisan ang nakatakdang i-deploy ng Philippine National Police sa Bicol. Ito ang kinumpirma ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon sa pagsisimula ng mga brigada eskwela dito sa iba't ibang paaralan sa Kabikulan. Ang naturang kapulisan ay kanyang i-deploy ay bahagi ng Uplan Balik Eskwela 2025 na suporta sa mga estudyante, magulang at mga school administrators para sa muling pagbubukas ng klase sa susunod na Lunes. Ang mga pulis ay magpapatrolya at maglalatag ng mga police assistance desk sa mga lugar na malapit sa mga paaralan, terminal at pangunahing kalsada ng mga lungsod at munisipyo sa riyon. Ayon kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, PNP Regional Director ng Bicol, layunin ng kanilang deployment na matiyak na ligtas ang buong paaralan para sa mga mag-aaral at kanilang mga magulang. Kaugnay nito, papalakasin din ng PNP Bicol ang paggamit ng social media para sa pagbibigay ng napapanahong mga abiso, mga safety reminders, traffic advisory at iba pang mahalagang impormasyong ngayong balik eskwela na naman. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa bilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Salamat Kuyang Melvin. Ang nakalagay dito si sino ba nagpa-prompter ha? Sabi niya time check before break. Ayun. 47 minutos na po. 13 minuto bago mag-alas 5 na morning. Magbabalik po ang Pinoy Gising. Kalahating minuto na lamang po bago mag 5 o'clock in the morning. Nagbabalik tayo sa Pinoy Gising. Ngayon naman, ronda ulit tayo sa probinsya. Ronda Probinsya! Construction worker patay sa pananaksak sa Lipa City, Batangas. Report mula kay Arman Cambe. Dead on the spot ang isang construction worker matapos itong pagsasaksakin ng kanyang katrabaho sa barangay Pinagkawitan, Lipa City, Batangas kahapon. Kinilalang biktima si alias Jaime, 27 anyos at residente na nabanggit na lugar. Habang ang suspect ay ang katrabaho nito na si alias Joseph. Sa investigasyon, nagiinuman ang biktima at email nitong kasamahan sa kanilang barracks nang dumating si Joseph at basta na lang inunday ng saksak si Jaime. Matapos ang krimen, mabilis at tumakas ang suspect na siya ngayon pinaghahanap ng Lipa City Police Station. Arman kami mula Calabarzon, nag-uulat pa simpila may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Salamat Kuyang Arman Cambe. Ngayon naman, totoo nga ba na nakakatulong ang green tea sa pagbabawas ng timbang? Makinig maigi, Daryl Justin ha? Eto, let's prove it. Marami ang nagsasabi na ang pag-inom ng green tea ay nakakabawas ng timbang. Ngunit, totoo nga ba ito? Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon kay Dr. Agarwal, ang caffeine at catechins sa green tea ay maaaring makatulong upang mapataas ang kakayahan ng katawan na masunog ang calories sa pamamagitan ng pagpapasigla sa nervous system. Dagdag pa ni Dr. Josh Axe, ang mga antioxidants sa green tea tulad ng epigallocatechin gallate ay maaaring makatulong sa pagpapabilis ng metabolism at pagsusunog ng taba. Gayunpaman, ayon sa Women's Health Magazine, ang mga epekto ng green tea sa pagbaba ng timbang ay maaring minimal at hindi dapat asahan bilang pangunahing solusyon sa pagbabawas ng timbang. Sa makatuwid, bagamat ang green tea ay naglalaman ng mga sangkap na maaring makatulong sa metabolism, ang epekto nito sa pagbaba ng timbang ay limitado lamang. Mas mainam pa din na sundin ang balanced diet at regular exercise para sa mas effective na pagbabawas ng timbang. Pinoy Gising! Ayan na, habang lumalakad na sa red carpet, alamin na natin ito sa showbiz ha. Katrina Velarde, ipinatanggal ang implant sa ilong dahil po sa, Hindi ba yan? Hindi pala yan. Hindi daw, ito pala. Ito pala, o nga pala, Mateo Guidicelli. Yan. Si Jen talaga. Okay, pagbibigyan kita. Mateo Guidicelli muli nag-aral sa Harvard Business School. Narito ang detalye mula kay Flying A. Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na! Ay, mali na basa ko! Nakarinig kasi si Jen kasi siya ritokada kasi. Ano pinatanggal niya? Hindi na makahinga.
Sobrang tangos kasi ng ilong niya. Ay, wow. So, pinabawasan niya. Kasi ang ilong niya parang tuka na ng manok. Parang gano'n. Ano yung loro? Ano daw? Oo, nakagano, nakapababa. Ayun. Ang ginawa niya, pinabago niya. Ang ginawa niya, itinaas niya. Bakit mataas? Oo, so parang siyang ano ngayon. Alam mo yung elepante ng paggumano. Ayun, trunk gumagawa. Yung trunk ng elepante. Bayan, nagsusuklay ka lang, maliayan man naman yan din. Ayan. Pagbibigyan ka namin yan, hanggang dun lang. But anyway, isang good news na naman ito ating balitang showbiz ngayon ho, dahil nag-aaral ngayon sa Harvard Business School Executive Education itong si Matteo Guidicelli, ang mister po naman ni Sarah Geronimo. Nalaman po naman na nag-aaral muli, muli. Kasi mga kaibigan, ito yung pangalawang best na nag-aaral itong si Matteo. Last year po ay nag-aral din po ito at nagtapos siya noong December lamang. Ngayon, pinagpatuloy niya yung pag-aaral nitong dito sa Harvard Business School sa kursong marketing. Ayan. Nalaman nga ito nung i-post nitong si Matteo sa kanyang Instagram account ang kanyang pag-aaral doon kung saan ipinakita niya ang kanyang buhay bilang sa isang dorm at ang kanyang buhay bilang isang estudyante. Ayon dito kay Matteo, ay nakakatuwa daw na makikipag-engage sa iba't ibang kultura ng iba't ibang bansa na ang pangunahing layunin ay magkaroon pa ng knowledge, i-hone ang knowledge sa marketing at sa business. Sabi niya ganon. Kaya ngayon, itong si Matteo ay talagang porsigido na makatapos sa kanyang pag-aaral doon sa Harvard Business School Executive Education. Last year kasi parang 88 silang magkakaklase, ang dami no. Wow, 88 sa isang classroom? Hindi naman yan kung isang classroom lang 'yun. Baka sa isang section siguro. Baka sa isang course, ayun. O sa isang course na 88 sila mula sa ilang parang 27 yata na nationality ang nagsama-sama para sa isang course na iyon. Yan. So congratulations again dito kay Matteo Guidicelli. Ang galing naman, no? Natutuwa talaga ako doon sa mga artista na they can still find time to study and of course to finish their study, their college degree or their schooling. Napakasarap. Ito ang dapat na alam mo yon, ginagawang role model talaga. Tsaka yung nagiging goal, lalo ng mga child o mga teen stars ngayon. Yes. Dapat yan na nagiging goal. Hindi yung akala nila, all throughout your life magiging artista ka. Unless napakagaling mo talaga na kaya mag-sustain yun, depende sa edad mo. Pero yung iba kasi, minsan di ba, parang nalalaylay, nahuhulog na sila sa kalagitnaan minsan ng kanilang karir. Correct, oo. Para kung sakasakali man na hindi na kayo sikat, hindi wala na kayong proyekto, meron kayong mapupuntahan. Yes. Diba? Ito nga si Princess Ponsalano, yung dating misis ni Willie Revillame, di ba? Di ba? Kasagsagan ng kanyang karir, nagpunta pa na Amerika at doon niya nakita ang kanyang calling na hindi pala siya talagang forever magiging artista, kundi isang caretaker ng buhay ng mga pasyente dahil isa na po siyang nurse doon. Di ba? Si Carol Banawa. Ang ganda-ganda ng boses. Di ba? Sikat na singer dito. Pumunta ng Amerika, nagtrabaho din doon. Caregiver na yata hindi ako sure masyado kay Carol Banawa Ayan. Kaya meron talaga, tama ka, yung mga youngster ngayon dapat yun ang isipin nila na mag-aral na kahit paano ay ituloy ang kanilang pag-aaral. Kasi kaya nyo yan, ang dami nyo na kinikitin pera. Pwede nyo invest, hindi nyo makinakailangan mag-university o mag-school kung hindi kayo physically makapunta dahil dudumugin kayo. May homeschooling naman. Yun, meron. Diba? Open University. Open University. Tama. Ang PUP ngayon very eager sila na makakalap ng mga estudyante para sa kanilang Open University. Si Bayani Agbayani, nagtapos siya ng Open University. Si Ted Filon, Open University yan. Sino pa ba? Yung dating Vice President na si Noli De Castro. Open University ang mga yan sa PUP. Puro PUP ang mga yan. Kaya doon sa mga doon sa mga nanay na, mga tatay na o mga base sa kanilang mga negosyo, kung iba pa rin yung may degree, iba pa rin talaga. Iba yung nakapagtapos. Iba pa rin talaga ang nakapagtapos, iba pa rin talaga ang may diploma. Study hard,
study hard. Yes! Okay, yun na muna aking balitang showbiz. Balik na sa'yo, Dada. Pinatay ko rin sarili kong microphone ha. Salamat Ton. Oy, sa mga nasa Dagupan, thank you. Susunod na po Todo Balita dyan kasama si Mama Liwa. Way go ang Philippines! Wala akong kapartner, kasama din si Mama Susan. Kay Susan tayo! Salamat po sa mga nasa Dagupan. Alas 5 na po ng morning, ikalawang oras sa Pinoy Gising dito sa Manila at sa iba pang bahagi ng bansa. Susunod na. Makalipas po ng 5 ng magandang Tuesday morning. Yahoy na ulit tayo. Ikalawang oras na po natin. Sumasa inyo na naman. At sumaatin lahat! Hindi ko kaya. Ikalawang oras sa Pinoy Gising sa DWIZ at Aliw Channel 23. Bago tayo magpakilala at mag-headlines, tayo babati na sa ating milyong taga-subaybay. Yes! Oo, wag aking mga papa at mga mama. Ayan, mga ina, I love you mo every single day. Oo nga. Tika muna ha. Okay. Parang ang baho ng hininga ko ha. Huy, hindi. Parang naamoy ko sininga ko sarili ko ha. Ano, yan ang epekto ng, wait lang, kagigising ko lang. Wag nagmamadali. Meron tayong 14 million viewers ngayon sa Facebook. Wow, okay. Napakadami ng 14 million ha. Kuya nga Nelson Malinaw. Ay, Kuya Papa Nelson. Ayan, syempre, isa sa mga regular natin yan. May bago tayo, si Joanna Roy. Ay, Mama Joanna, hello sa'yo. Meron pa isa, si Samantha Joy Quaton. Ay, hello, Mama Quaton. Mama Quaton, tuloy Mama Samantha. Mama Samantha. Mama Joy na lang. Mama Joy, ayan. Uy, ang favorite, may paborito sa'yo, si Batman. Sabi niya, ito, maganda comment niya. Magandang umaga. Hindi ko masabi kasi lumang programa na ibang stasyon itong kinoment niya. Hindi ko masabi. Ayan, good morning sa ating tatlo daw. Lalo na nasa kanyang idol na, si Malalaking Ulo. Ikaw, God bless you daw. Hello, Papa Batman. Favorite niya ang ulo. Kasi alam niyo kasi, di ba, kami tandem kami niya, di ba? Si Batman, ako nga si Robina. Oh, yes, of di course. ba? Batiin din natin si Larmaine Barreto. Good morning. Good morning, Mama Larmaine. Ayun na. Nasa likod. Ay, andito na pala siya. ayun na. Parang tumawid sa Akala ko aparisyon. Akala aparisyon. Ano ba naman? Ay, wag mo akong tatakpan. Ayun na yung linya. Ayun na yung script mo. Ayan. Meron pa si so mabati ka muna. bumati ka nga. Nag-good morning baka na kami sabihin sa na kanila. snobbish ka eh. Hindi ka naman snobbish, no? Ano lang? Chubbish. Chubbish lang. Chubbish. Uy, I like your I like the blue outfit. I like your dress. Can I just borrow it later? Pambuntis to eh. Pambuntis. Pambuntis ba yan? Pwede sa'yo. Oo. Ilagay, tiyan mo, hindi pa nakabuton isang-isa. Hindi ko masaan eh. Hindi na masara. Okay. Mamaya Bumati ka na. Morning! Hirap gumising! Ang programa mo ay... Hirap! Gising! Sino pa babatiin natin? Si Cherry Advincula. Hello, Mama Cherry! Good morning! At ang ninalang na mahilig. Aga naman yan, magsigising ng mga Hindi, syempre. Meron nga tayong ngayon, 13 million viewers. Okay. Tapos kahapon 18 million. Dumaan na yung tapos na kami bumati sa Dagupan kasi wala na sila Mama Susan na yun nandoon. Nakakanta na kami na kumanta on your behalf. Okay, thank you. Baka mahirap, alam mo naman, pag hirap gising, yung boses kailangan. At ang isang nilalang na mahilig po sa vegetables. Si Tristan Wyatt Gulay. Hello, Papa Tristan! Good morning. Sana magpadala ka dito ng mga okra, kangkong. Wag naman yung mga bulok, ha? Yung mga fresh. Kasi kung bulok yan, susumbong ka namin sa DA. Sumbong ka namin kay Mama Beth. Ayan, tama. Yan ang quality control namin, si Mama Beth. Si Yusek. Si Mama Beth, parang manika yan eh. Hindi nga lang pumasa sa quality control. Char lang! I love you, Mama Beth! Parang sinabi mong reject ka. Grabe naman. Good morning ulit. At least manika! Reject ka lang. Ang importante nga doon, manika. Huwag na kayong tumutol pa. Magko-comment na naman mamaya, sabi na naman, nako, ako na naman pulutan ninyo. Tandaan po ninyo sa programang ito, lahat kayo, pulutan! Wala kayong lusot. Para sa kapakanan ng ating guest co-host ngayong umagang ito. Sumasa inyo na naman! Sumasa inyo palagi! At sumaatin lahat!
Tapos naman. Hindi ko kaya. Ikalawang oras na po na Pinoy Gising sa GWIC. Kaya talaga pag natuturukan. Nanadaganan pa ka mo. Nanadagan ako kagabi. Ayun na nangangalay ngayon. Kaya inilalabas nyo na lang sa sigaw. Pinoy Gising po, ikalawang oras sa GWIC Taliw Channel 23. Kompleto na kami hanggang 6 in the morning. Daryl Justin. Main Barreto. Virgil Anton. Pinoy Gising! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Narito na muli. May nagwa-walkout na naman dito. Tsaka lang. May headlines pa Wala tayo. may headlines. Lalayos ako sa naalala ko. Nakapagin tayo sa mga. Ang daldal kasi! Nakatingin ako eh. Nakatingin ako pa rin, sabi ko, Ang daldal. Lagi na lang ako nagaganyan, no? o siya, ito na po ulit ang ulo ng mga balita ngayong Tuesday morning. SP President, Senate President Francis Chis Escudero nanumpa na bilang pinuno ng impeachment court. Pinoy Gising! 20 pesos et nev kada kilo ng bigas program ng Department of Agriculture, target na palawigin pa. Pinoy Gising! O ito, nagulat kayo dito kanina, no? LPA na binabantayan ng Pag-asa, isa ng ganap na bagyo. Pinoy Gising! Balita sa ibayong dagat, 4 patay matapos mahulog sa tren sa India. Pinoy Gising! Mamaya sa sports, UST Growling Tigers pinataob ang UP Fighting Maroon sa 18th Phil Oil Eco Oil Pre-Season Cup. Pinoy Gising! Nangungulit na ex-jowa Nako. para makipagbalikan sa'yo. Ay nako, bawal yan. Pwede mong i-demanda. Yan. Ipakulong. Nako. Ay, dahil sinabi. Alamin natin ang kaparusahan mamaya sa NBI. Nako, bawal ito. Pinoy Gising! Mga pulis tuturuan magsalita ng anyang Korean. Ito ba'y fact or fake? Mamaya alamin! Pinoy Gising! At sa mga naglalaki ang ulo! Nino! Nino! Ilang araw na yan, ha? Kayo talaga, ha? Gusto nyo malaman, ha? Of course! Nang mga balitang showbiz, si James Reid at Isa Pressman pinaghinala ang engaged na raw. Pinoy Gising! Sa isa pang malaking ulo! Nino! Ni Jen. Kasi balita niya to kanina eh. Ayan Nilabas niya kanina. Nakarelate kasi siya kasi inoperan yung kanyang ilong retokada kasi ito si Jen eh. Ito aming birthday girl. Mamaya. Oo. Maganda yung kanta Si mamaya. Katrina Villarde, ipinatanggal ang implant sa ilong dahil sa komplikasyon. Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Oras po na 11 minuto, makalipas ang 5 o'clock in the morning. Yahoy na kayo kay Main Barreto sa detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Gusto ko yun yung may introduction. Ayan na, inintroduce kita. Parang, judge lang. Parang panel. Parang dati si Ted tsaka si Kabayan. Doon sa yung kabilang himpilan. May Diba? introduction. Oo, parang Ganun sa pala. ngalan niya ganyan. Dako na tayo sa mga balita. Sasabihin mo na lang, eto na, Daryl Justin. Diba, may ganun May sila pag-cue, dati. Oo, may cue sila. Okay, ganda. go. Anyway, posibleng resbakan ng pamilya Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pagkatapos ng termino nito. Parang sinabi, ikaw na next. Ito mismo ang tugon ni dating Bayan Muna Representative Nery Colmenares sa gitna ng alitan ng pamilya Marcos at Duterte. At dahil may impeachment na kinahaharap, si Vice President Sara Duterte o wala. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni dating Congressman Colmenares na malaki ang magiging epekto sa Pilipinas kapag nakabalik sa pwesto ang pamilya Duterte. Una nang inihayag ni PBBM na bukas siya na makipag-reconcile sa pamilya Duterte. Pakinggan natin ang tinig ni Bayan Muna Representative Nery Colmenares. Ang sigurado yan sa 2028 kahit anong pa mga reconciliation yan, bibirahin talaga siya ng mga Duterte. Kahit siguro makipag-peace-peace ngayon yan sa kanila. Pero vengeance yan talagang at ang sama ng epekto sa Pilipinas pag nakabalik yung mga yon kasi 6 na taon yan na benggansa na hala, bira dito, bira doon. Lagot
talaga. O yan, sige. Lintik, kumbaga point of view ni ng mga Duterte. Yep. Lintik lang ang walang ganti. Ayun. 'Di ba parang ngayon nga lang gusto ng bloodbath eh. Ay, oo. Di sinabi naman ni VP yun, ah. Kaya nga, o kaya lagot ka talaga. Nako. Tingnan lang natin kung ano mang mangyayari. Kaya nga sabi ko sa inyo, magandang series ito, ano? Ah, oo. Aabot pa ng mga 4 years ito. Tsaka In the bukas franchise. magsisimula yung premiere episode. Aha, ito yung series naman ng impeachment. Kasi kahapon yung trailer, kasi yung trailer, hapon na dumating yung trailer. Oo, ginabi nga sila, nanonood ako kagabi. Oo, diba? Napuyat ka, diba? ang tagal. So, ang sagot sa tanong ni Bossing, kung maglalabas na ba ng popcorn yung mga kababayan natin, simulan nyo nang bumili. Bili na oo. kayo. Tapos yung season na susunod sa 2028 talaga. Ayan. Kaya sabi ko, nakikitaan ko na talaga, lagot ka talaga sa'yo. Pero kaya mo yan. Good luck. Lahat naman madadaan sa magandang usapan. We'll never know. Mali mo naman. Oo Lahat nga, naman kaya nga, we'll never know. Kumbaga, let's negotiate. We'll never know kung mapupunta sa kagandahan nito o baka mamaya mas lalo lumala. Depende sa pag-uusap. Pero sa ngayon, ang estado niya lagot, parang gano'n ng statement, ano? Lagot ka. Kaya nga ang comment O yan, narinig niyo ang point of view at tinig ni Bayan Muna. Ay, narinig niyo po ang point of view ko. At point of view ko rin. Narinig po natin ang pahayag ni Bayan Muna Representative Nery Colmenares sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Ikaw ba nagdala ng sasakyan niya yun? Oo. Papultang. Ay, kaso, paano ka magpapapultang na niya? Wala na. Abutan na ako. 5:14 ako. Arangkada na po today, ngayong araw ang panibagong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Oo. Batay po sa abiso. Biglang humina yung report Batay po sa abiso, sisirit po ng 60 sentimo. 60 centavos ang kada litro ng gasolina. Aray ko. Habang may dagdag na 75 sentimo, 95 cent. Nahiya pa yung 5 centavos, no? 95 centavos po sa kada litro ng diesel. Samantala, 30 centavos naman po ang itataas ng kada litro ng kerosene. Epektibo mamayang 6 in the morning. Kaya yung mga nasakali ngayon, pa-full tank na nyo, ha? Para sa mga lahat ng kumpanya ng mga produktong petrolyo, ang nasabi pong price adjustment maliban sa clean fuel na magpapatupad ng taas presyo mamayang alas 4:01 ng hapon. Kabilang sa itinuturong dahilan, ano na naman to? Ang dahilan na naman ng pagtaas ng presyo ay ang tensyon sa pagitan po ng Russia at Ukraine. Pinoy Gising! Hindi naman nawala ng dahilan yung taas presyo na yan. Kung ayaw, may dahilan. Lagi na lang. Diba? Wala naman ng may giyera o wala. Gusto naman namin maranasan yung 30 pesos per liter. Mataas ang demand. Mataas yung mga usual, no? Dali, dapat pala tinatanong natin, saan mataas ang demand? Gano'n, mataas ang demand. Saan sa mga nagkikera? Mataas ang presyo sa world market. Yan. Sabi sa template na yan. Sa West sa electricity spot market, ayan, sa Wesem. Yan, sa kuryente yan. Wesem ba? Ako nga pala kuryente din, di ba? Oo, di ba templated na yan. Di ba? Yung mga Oil Industry Management Bureau, yan, malagi na siya. Kaya nga, wala bang pwedeng maiba na ano? Bigyan nyo na kami panggas. Tumaas ang presyo ng gasolina. Ano? Dahil may halong ginto. Ayun, oo. Alam mo, walang magpapagas na ilalagay sa gas tank yan. Ilalagay nila sa lalagyanan. Tumaas po ang presyo ng gasolina. Dahil may halong ginto. Maintindihan natin yun, di ba? Baka promote mo isang gasolina kasi may gold sila. Anyway, inilunsad ng Department of Health ang pamamahagi ng health packages at medical services para sa pagbubukas ng Brigada Eskwela 2025. Ito'y bilang pagkilala sa mahalagang papel ng mga paaralan sa kalusugan at kapakanan ng mga mag-aaral. Pinangunahan ni DOH Secretary Ted Herbosa ang pagkilala sa 83 paaralan sa buong bansa bilang health companions sa Bakakay East Central School sa Albay po yan. Tumanggap ang mga ito ng bawat bata malusog kits na may mga gamit tulad ng blood pressure monitor, timbangan, first aid kit at iba pang gamit. Namahagi rin ang ahensya ng mga self-care kit para sa mga guro at disaster readiness kit at bawat bata mahalaga kit sa mga piling paaralan. Tiniyak naman ang kagawaran ng pagiging katuwang nito sa pagsiguro sa ligtas at malusog na mga guro at kawani ng paaralan. Pinoy
Gising! 17 kalahating minuto na po makalipas ang alas 5 na morning. Yahoy! Yahoy! Ito po resibo o patunay ng puspusang pagtatrabaho po ng mga pulis. Ito ayon kay PNP Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III ang kailangan bilang batayan ng promotion po ng mga LESPU. Sinabi ni General Torre na dapat magsagawa ng review sa aktual na trabaho ng mga pulis para matiyak ang pagsunod sa due process at masigurong epektibong nagagampanan ng mga ito ang kanilang mga mandato. Kaya naman sinabi ni General Torre na dapat mag-execute ng affidavit of arrest ang mga pulis kung magpapatupad sila ng warrantless arrest bilang kanilang resibo. Kaugnay nito, pinakilos si General Torre ang DPRM, Directorate for Personnel and Records Management, para magsagawa ng assessment sa nasabing accomplishments ng mga pulis. Una nang inihayag ni General Torre na kailangang sundin ng mga pulis ang proseso ng batas at may paggalang sa karapatang pantao sa pag-aresto sa isang suspect sa krimen. Pinoy Gising! CHR is our boss. Wow. Yan ang binigyang diin ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III sa kanyang pagbisita sa tanggapan ng Commission on Human Rights upang talakayin ang kanyang direktiba sa mga pulis tungkol sa paramihan ng huli. Ayon kay General Torres, sa pag-iimplementa sa nasabing kautusan ay titiyakin nilang hindi maaapakan ang karapatang pantao ng mga Pilipino. Hindi rin anya kukonsintihin ng PNP ang pagkakaroon ng extrajudicial killings sa ilalim ng kanyang termino. Dagdag pa ng hepe ng pambansang pulisya, last resort o huling hakbang lamang ng mga pulis ang paggamit ng lethal force o dahas sa mga gagawing pag-aresto. Mangyayari lamang anya ito kung manglalaban ang sino mang aarestuhin. Si General Torre ang kauna-unahang PNP chief na bumisita sa CHR. Pinoy Gising! Sabi, CHR is their boss. Yes. Hindi ba kami ang boss mo? Diba dapat taong bayan mo na? Kami muna. Uy, di ba sinusubukan nating i-invite yan si ano? Oh, Si, pero PNP may chief? siguro pag bagong upo talaga busy Busy schedule. pa. So let's try. Siguro General kahit Torre. hanggang next week natin. Gising na ata si General Oo Torre nga na gano'n. eh. General Torre, baka naman. Oh, birthday naman ni Jen ngayon. Oo, pagbigyan mo na. Marami akong tanong sa'yo. Ako Siguro din eh. mga 1 hour tayo. Mag-fast talk lang tayo ng 1 hour. Fast talk, pero isang 1 oras. Oo. Ilalaan namin, General, Kasi yung maraming tanong, lalo sa mga kapulisan. At galing, galing sa, di ba, yung crime rate, mababa. Pero ang pag bumaba ka, ito, realidad lang to, pag bumaba ka sa grounds, iba talaga yung sinasabi, General. Yes, oo. If iikot ka ng madaling araw, ng kinagabihan, iba talaga yung sinasabi nila. Iba yung to see it for yourself talaga, Yes. General. Mas magandang makita mo yun sa So sarili yun yung mo mga mga itatanong mata. natin sa'yo para malaman mo rin, I-re-report. General, baka Kumbaga magre-report din tayo. Oo. Kami din may mga gustong itanong para malinawan Yabang, kami mismo. Oo. From your General, ilalaan namin yung 4 to 5. O sige, 5 to 6. O sige, 5 to 6. Gusto mo, General, 5 to 6 lalahan namin Para sa'yo. makapag-prep pa. Makapagkape-kape. Pwede ka pa mag-ikot ng General para pwede mong i-report sa amin kung sino yung mga natutulog. Oo, correct ko. Oy, totoo naman. Wala nang mag-ano. Minsan may mga naabutan talaga. Nakalungkot lang na may naabutan ng mga stasyon. Though, parang alam ko, inaayos na nga ang oras ng trabaho nila. Yeah. Diba? From 12 hours to 8 hours na lang. Oo. Tingnan ninyo. Pag Normal, nangyari parang yun, normal employee. No, may mga morning, afternoon, tsaka graveyard shift na sila. So, ewan ko na lang, di pa kayo maging gising na gising. Kami manggigising sa Parang inyo. naalala ko, may Ayan. nag-comment pa nga dati na, totoo ba yun? O is that a fake news? Factor fake nga. Ayan, pa-factor fake news. Diba? Sige. Yung gumagamit mo ng drugs yung mga polis. Ay! Sabi ko, sira ulo tong nagpapakalat ng... Diba? Diba? Hindi naman galing yan sa isang kapwa-pulis, ha? Kasi kung galing sa kapwa-pulis, parang kalokohan naman yan. Diba? Diba? Kaya nga, marami kami tanong sa'yo, sir. Di ka na. Wakey, sir! Samahan mo Dapat na meron kami. tayong parakas, no? Para tingnan natin. Gising. Eto, speaking of Lespo Factor, mga pulis, tuturuan daw magsalita ng annyeonghaseyo, Korean. Alamin natin kung tuturuan ba sila at bakit sila tuturuan, kung factor fake ito sa report na ito.
Maraming turista ang dumarayo sa ating bansa, partikular na ang mga Koreano. Kasabay niyan, napapabalitang marami rin ang mga Koreanong nabibiktima ng krimen. Kaya naman bilang solusyon, tuturuan na ng Korean language ang ating mga kapulisan. Alamin natin yan kung fact or fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ, fact or fake. Ang inisyatibong turuan ng wikang Koreano ang mga piling pulis ay matapos magkaroon ng pagpupulong sa pagitan ng Anti-Organized Crime Commission at South Korean diplomats dahil sa mga report na nabibiktima ang ilang turista. Sa pamamagitan ng Tourist Protection Desk, inaasahang mas magiging epektibo ang kanilang pakikipag-usap at pagtugon sa mga reklamo o insidente na kinasasangkutan ng mga Koreano. Target itong mailagay sa Maynila, Angeles City at Cebu. Ang balitang tuturuang mag-Koreano ang mga pulis ay fact. Ayon kay PAOK Executive Director Gilbert Cruz, handa ang Koreanong komunidad na magpadala ng mga tagapagsanay upang turuan ang mga pulis ng wikang Koreano. Ang hakbang na ito ay inaasahang magpapalakas ng tiwala ng mga dayuhang mamamayan sa mga otoridad at magpapabuti sa imahe ng Pilipinas bilang isang ligtas na destinasyon para sa mga turista. At para sa fact or fake, Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, fact or fake. Pinoy Gising! Samantala, James Reid at si Isa Pressman pala ang jowa niya. Akala ko, ilang Pressman ba yun? Dalawa, di ba? Isa. Ay, isa lang ba? Sino si Yasi? Hindi si Yasi, even. Si Yasi Diba? Pressman, tama. Magkapatid sila. Tama ba? Alam ko, magkapatid sila. Magkapatid sila. Si James Reid at Isa Pressman. Si Isa. Ito yung panganay kasi Isa. Pangalawa yung pangalawa, Yasi. Si Yasi. No. Si Isa ito, yung pangalawa, dalawa Pressman. Isa sa dalawa. Ay, sakto, nag-joke ka. Alam mo kung sino nanonood? Si Kuya Arman Cambe. Si Arman! Pakasalan mo na ako! Ano ba yan? Grabe Sige na, si James Reid at Isa Pressman, ayan, engaged na. Ay, pinag-ihinalaang engaged na. Si Anton kaya at si Kuyang Arman kailan. Alamin natin ang detalye mula kay Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ay, ito na! Asa na si Arman? Asa si Arman? Si Arman pala yung hindi niya masabi. Tigilan niya ako. Hindi. Tigilan niya. Anyways, ay balitang showbiz. Naku, ito na nga, no? Oo, pinaghinalaan nga na engaged couple na. Itong engaged couple na, itong sina Isa Pressman at saka si James Reid. Ayan. Ito ay matapos po naman mag-post ng series ang mga sweet moments nila. Itong si James sa kanyang Instagram account. Sa isang video post, makikita itong si James Reid na makikita silang dalawa ni Isa Pressman sa isang video na naghihiwa sila ng sibuyas kung saan nalantad dito ang isang diamond ring. Uy, may ganun? Oo, nakita ng publiko ng mga netizen, ng mga eagle-eyed netizens ang diamond ring nitong si Isa Pressman, kaya't nag-1+1 ang mga ito at ang lumabas ay 3. Si Isa at saka si Isa naging 3. Matanda. Nag-1+1 ang mga ito at doon ay talagang sinabi na humuhula sila at pinagdududahan nila na engage na nga itong sina Isa Pressman at saka itong si James Reid. Sa kanyang caption, napaka-sweet ang kanyang caption. Sino yung may caption na yan? Ang kanyang caption ay, it's getting better. It's getting better every day with you. Sabi niya ganon. Sino yan? Sabi ni James Reid kay Isa Pressman. At tinawag niya pa itong may sili sausage, Antor. May what? May sili sausage. Sili sausage. S-I-L-L-Y. Sili. Sili. Parang makulit sausage. yan. Sili sausage. Ayun. Makulit na sausage. Oo. Nako. Parang gusto ko yun. Akala ko
yung inukwento mo sa akin, pumuputok. Ay, yung mapupunta ng sausage, yung galing Thailand. Sa Thailand, oo. Yung Thailand. Tawang-tawa ako na yung bili tayo ng pumuputok na sausage. Sabi ko, Ako din, sabi ko, masarap yung sausage. Pumuputok sa naman yun. Bili tayo sa Thailand. Ayos! Oo. Ito, lalo lumakas nga. Ito, noong una, actually kasi may post si Ian Gaza. Parang last week pa yata, no? Last week na may post itong si Ian. At kinongratulate nga itong si Isa at saka si James Reid na, congratulations. may ganun. Oo. At engaged na raw ang dalawa. Hindi naman alam mo naman, hindi naman ito masyadong seryoso ng mga netizen, ano? Pero ito na nga, nakita nga yung diamond ring na suot nitong si Isa, itong si Isa Pressman, kung kaya't marami nga ang nagdududa at umuhula na ito na nga silang dalawa ay engaged na. Congratulations kung gano'n man. Yeah. Diba? Happy for them. Yes, oo. Diba? Si Isa. Alam mo si Isa, Dalawa. Sige, tuloy niyan, ha? ano siya, pressman Malay siya. dyan. Ano masabi? Hindi mo pa namimit si Isa ba yung active sa showbiz? Parang, O modeling? ano no? More of model. Parang more of modeling ata. Hindi ako masyadong kasi hindi naman ako masyadong fanatic na Oo, showbiz following mo. reporter ako, pero hindi ako fanatic na. Hindi, parang hindi kasi siya active sa Fan show. kasi ako ng mga sa showbiz. pageant, di ba? Pero hindi siya active sa showbiz. Pero Oo. more of model side. Parang Kendall, mga ganun. Okay. No? Oo. Ang ganda niyan. Nakita ko yung kanyang picture, ang ganda. Tignan ko nga. Napakaganda, napakagandang bata nitong si Isa Pressman. Ay, Well, oo James Reid yan eh. Di ba? Hindi naman yan maano eh. Hindi naman yan mahaharuyo sa isang artista kung ano. Tinitignan Kung ko. Sabagay. hindi maganda. Exactly. Di ba? Ang standard ni James Reid eh. Di ba? Kaya nga ayoko eh. Baka pumasa ako sa standard niya eh. Ayoko pakita sa kanya eh. Hindi ko pa maging dahilan. Engaged na ako eh. Ay, So, hindi. Soon to be engaged na pala ako Saan? kay Arman Campbell. Maraming salamat sa'yo, Anton. Ayan. Daling ka niya sa police station. Hanap ko yun. Hindi, kasi nag-usap kami ni Arman Campbell. Ano pinag-usapan ninyo? Ang Gusto ko sabi namin, yan. kapag ka natuloy yung aming relasyon, niya. mag-blow out kami. Blow out, mga kaibigan katulad ninyo, mga kaibigan namin. wow. Tapos ang handaan namin, puro ispasol lang at saka buko pie. Sarap. Yummy! Dala akong kape. Diba? Para maiwas na kayo dun sa mga tatabang pagkain. Wow, concern naman pala. Oo, ispasol sa kabuko pie. With Dala ko kape na barako. may barako na. Meron na. Okay, very Ayan. Sagot ko na kwento. Mag-engage na rin kayo tulad nitong dalawa. Sa showbiz reporter na engage sa isang reporter. Ito na yung ispasol. I love you, Kuyang Arman! Ayan, wala kayo tayo sa inyong dalawa. Salamat, Ton! Wait, thank you! Salamat kay Flying kay Anton. Malam mo pag nagdala ng yung pasalubong, may laso na sa inyong dalawa. Damay ka. Programa natin tatlo to eh. Yung kakain. Salamat kay Flying kay Anton. Diyan lang po kayo. Magbabalik Oy, kami. ingat kay Kuya Arman. Kuyang Arman, ingat ha. Sa dadali mong buko pa ha. Sana'y mabusog mo kami, lalo na si Ang dahil Flying. pulutan ngayong araw. Philippine Standard Time! Hoy, Karen! Pinoy! Gising na! Ay, hindi ko din talaga alam. Gising na po. Sorry. Sa mga nasa Calabarzon, alas 5:31 na po ng morning, magbabalik ang Pinoy Gising! 34 minutes makalipas ang alas 5 na morning! Yahoy na yahoy ulit dito sa Pinoy Gising! Ngayon naman, tanggap na tayo na sunod-sunod na mga report! Kamara kinontra ang impeachment timeline ni Senator Francis Tolentino. Report mula kay Patrol 30 Jelly Mendez. Hindi pinabura ng Kamara ang impeachment timeline ni Senator Francis Tolentino. Sa kanyang personal na pananaw, sinabi ni One Rider Party List Representative Raj Gutierrez, isa sa 11-man prosecutors ng Kamara na hindi uubra ang inilatag na kalendaryo ni Senator Tolentino para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Anya mula nang inilabas ni Tolentino ang kanyang timeline ay hindi pa nagkakapag-usap ang House Prosecution Panel. Anya,
hindi posibleng makonsolidate sa 2 articles lamang ang kaso dahil pagtataksil ito sa buong articles of impeachment na isinumite ng Kamara sa Senado noong pang Pebrero 5. Iginiit ni Gutierrez na hindi sapat ang naturang timeline para sa 7 artikulo na inihain laban sa Vice Presidente. Binigyan din ng kongresista na maaaring tumawid sa 20th Congress ang paglilitis batay na rin sa nakapaloob sa konstitusyon. Tiniyak naman ni Gutierrez na patuloy sa paghahanda ang House Prosecution Panel. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impinang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Kasalanan. Yan, pag-antala at pagsupil sa katotohanan ng pag-antala ng impeachment trial. Ito po yung pagpo-postpone ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, isa pong pagkakasala ayon po sa isang arsobispo. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 5, Aya Yupanco. Maituturing na kasalanan ng pag-antala at pagsupil sa katotohanan. Ito ang sinabi ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas matapos yung 4 na buwang pagpapaliban sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa Facebook post ni Villegas, binanggit ng Arsobispo na kasalanan ng pagtatago sa katotohanan at may tuturing na isang anyo ng pagnanakaw ang pagkait nito sa taong bayan. May karapatan din anya ang bansa sa katotohanan na may tataguyod laang sa pamamagitan ng batas at ebidensya. Bukod pa rito, nagbahagi rin si Villegas ng 3 verse sa Biblia na may kinalaman sa katotohanan at paghahangad ng katarungan. It's Patrol number 5. Ay pa ako para sa Impel Metodo Lakas, DWIC. Nagpapalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, isa pa pong report. 66 anyos na retiradong US Navy arestado sa paliparan dahil sa dalang airgun. Report mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Arestado ng Philippine National Police Aviation Security Group ang isang 66 na taong gulang na US o retiradong US Navy matapos na makumpiskahan ito na nagdadala ng mga airgun sa kanyang pagtungo sa isang domestic flight. Sangayon sa PNP, ang retiradong US Navy ay taga-Taguig City at patungo sana sa isang domestic flight nang makita sa x-ray ang laman ng kanyang balikbayan na box. Walang naipakitang kaukulang dokumento ang suspect na retiradong US Navy, kung kaya't sangayon kay PNP Aviation Security Director Police General Christopher Abresia, ipagharap ng kaukulang demanda ang dayuhan o ang retired US Navy dahil sa nakumpiskang mga airgun sa kanyang bagahe. Paalala ng mga otoridad na maski na ito ay airgun, kailangan pa rin ng transport permit at COMELEC gun ban dahil sakop pa rin ng gun ban ang mga airgun na idadaan sa ating paliparan. Gayunpaman, ang suspect ay tumangging magbigay ng kanyang pahayag sa nasabing insidente. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama sa Impila May Todo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Samantala, wanted, naaresto sa Navotas Makaraan ang 13 taong pagtatago sa kasong frustrated murder. Alamin natin ang detalye mula kay Mama Beth Samson. Makaraang nagtago sa batas sa loob ng 13 taon, matagumpay na naaresto ng mga operatiba ng Warrant and Subpoena Section at ng Substation 4 ng Navotas City Police Station ng 33 anyos na lalaking akusado na tinaguri ang number 6 top 10 most wanted person para sa kasong frustrated murder. Sa ulat kay NPD Director Police Brigadier General Josefino Ligan, ni Navotas Police Chief Police Colonel Mario Cortez,
Alas 9:50 ng umaga nang mapasakamay ng pulisya ang akusado sa kahabaan ng Arten Road, Barangay NBBS proper, Navotas City. Sa bisa ng warrant of arrest sa ilalim ng criminal case number 11-1460MN na inisyu ni Honorable Zaldi B. Docena, presiding judge of RTC Branch 170, Malabon City, noong March 13, 2012. May piyansa inirekomenda ang hukuman na 200,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan ng akusado. Pansamantalamang nasa kustodiya ng facility or sa custodial facility ng pulisya ang wanted sa batas habang hinihintay ang commitment order ng hukuman upang ilipat ito sa City Jail. Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, sa iba pa pong balita, mahigit 5,000 pulis ang ipapakalat ng NCRPO o National Capital Region Police Office para magbantay sa pagbubukas ng klase sa Hunyo 16, that's this coming Monday. Ang deployment ng 5,300 pulis ay kay NCRPO Director Major General Anthony Aberin ay bahagi ng Oplan Balik Eskwela para na rin sa seguridad ng mga estudyante, magulang at guro. Bahagi na rin ito anya ng pagpapalakas ng recalibrated police visibility at mabilisang pagtugon sa police emergency. Sinabi ni Major General Aberin na nasa kabuuang 1,429 na tauhan ng NCRPO ang itatalaga sa PADS Police Assistance Desk na nakaposisyon malapit sa mga eskwelahan at suportado ng tactical units tulad ng TMRU o Tactical Motorcycle Riding Unit at K9 units. Bukod pa dito, anya sa kabuuang 1,135 mobile patrol units at 1,731 foot patrol officers na ipinadala sa 5 police districts at Regional Mobile Force Battalion. Pinoy Gising! Samantala, tawag tayo ng Metro Patrol. PBBM Secretary Angara nagsagawa ng inspeksyon sa Timagan Elementary School sa bayan po yan ng San Miguel, Bulacan sa pagbubukas ng Brigada Eskwela. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Louie Angeles. Yes, good morning. Nagsagawa ng Panginoon Ferdinand Marcos Jr. sa Tibagan Elementary School sa bayan ng San Miguel, Bulacan bilang bahagi ng pagsusunod ng Brigada Eskwela 2025 para sa nalalapit na pasukan sa June 16. Ibigyan din ng Pangulo na dapat maging smart school ang mga pampublikong paaralan na may mga guro ang digital empowered at tinitignan din ng Pangulo ng mga silid paaralan na unti-unti nang kinakain ng alay na mga kailangan ng agarang pagkukumpuni at gayon din na pagtatayo ng mga bago at karagdagang mga silid paaralan sa talagang ito. Mula rito sa Bulacan, isisimay sa Patrol Louie Alex para sa Himpilang Metodong Lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Mula Bulacan, ronda tayo sa Ilocos Norte. Top 10 na regional priority list ng PNP Region 1 na may kaugnay sa illegal drugs, arestado sa drug bypass operation ng PNP Badok Ilocos Norte. Report mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Idol, na ibagabigat. Naimbag na bigat. Matagumpay ang isinagawang operasyon ng mga pinagsalib na persa ng PNP, lalong-lalo na ang Provincial Drug Enforcement Unit at ang PNP Badok sa isinagawang bypass operation sa Barangay Garreta sa naturang bayan. Ang nasabing operasyon ay nagtulak sa pagkahuli ng 37 taong gulang na nasa drug group at nasa lista ng bilang top 10 sa regional priority list ng PNP. Nakumpiska mula sa suspect ang 7 gramo na pinagilang shabu, naglalaman ng siyam na heat seal transparent plastic sachet na may standard drug price nito na 47,600 pesos. Kasalukuyan, ang suspect ay nasampahan na ng kaukulong kaso sa paglabag ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa Himpilang Metodong Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Pa-standby muna sa ibang mga reporters natin sa labas ng himpilan. Philippine Standard Time. Hi! Pinoy Gising na! Bibe, Daryl!
Eksakto yung punto, 15 minutos bago mag 6 in the morning. Magbabalik po ang Pinoy Gising. 5:48 in the morning, wala pa po traffic. Very good. Pero may coding ha. Oo, may coding. Ano ngayon? Ngayon ay 3 and 4, Tuesday. 3 and Ngayon 4. ay meeting day sa Aliw Broadcasting. Yeah, therapy day. Everyday ba? Kapon sales meeting day kahapon. Oo, Ngayon naman, bahala na sila kung anong meeting nila today. Basta may meeting. So may tatawag tayo ng report. Isa patay, 2 sugatan sa pamamaril dyan po sa may Teresa Rizal. Alamin natin ang detalye mula kay Arman Cambe. Yun. Kuya Arman. Isa ang kumpirmadong nasawi samantalang 2 ang grabe na sugatan sa pamamaril ng riding tandem sa barangay Bagong Bayan, Teresa Rizal, linggo ng hapon. Kinilala ang mga nasugatan na sina Alice Veronica at Sheena, subalit wala namang pagkakakilanlan sa nasawing biktima. Sa investigasyon, sakay ang 3 biktima ng isang motorsiklo mula sa Bureau of Jail and Penology ng tambangan at pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang mga suspect sa nasabing lugar. Mabilis na tumakas ang riding tandem patungo sa direksyon na Antipolo City. Samantalang nag-iimbestiga pa ang Teresa Police Station sa naturang insidente. Armand Cambe mula Calabarzon, nag-uulat pa si Pila may todo lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Mula Calabarzon, panig tayo ng Ilocos Norte. 2 individual sa probinsya ng Quirino arestado sa drug bypass operation. Nagbabalik si Kuyang Ronald Idol Domingo. Arestado ang 2 individual na sangkot sa illegal na droga matapos ang magkahiwalay na operasyon ng mga otoridad sa bayan ng Difon at Madela, Quirino. Unang nahuli si alias Encho, 46 years old, na residente ng barangay Abang, Madela, matapos makuhanan ng 2 sachet ng pinaginalang shabu. Sumunod na nadalakip si alias Mario sa barangay Balagbag, Difon, kung saan nasamsam din ang 2 sachet ng hinilalang shabu. Matapos maresto, dinala ang mga suspect sa impilan ng pulisya at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Isinagawa ang operasyon sa pinagsalid na pwersa ng Quirino Provincial Drug Enforcement Unit, Quirino Provincial Intelligence Unit at Regional Intelligence Unit 2 at PIDEA Quirino sa koordinasyon sa PIDEA Region 2. Ayon kay Police Colonel Paul Gamido, Provincial Director ng Quirino Quirino Police Provincial Office, patuloy ang kanilang kampanya laban sa illegal na druga para sa kapayapaan at kaligtasan ng komunidad. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpit ay tudulakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Palawan, Laguna, LGU, preparado na sa pagdating ng mga bagyo at sama ng panahon. Gaano ka-prepared yan? Alamin natin ang detalye mula kay Arman Cambe. Arman. Laging operation ng local government unit ng Palawan, Laguna sa lahat ng kanilang barangay bilang preparasyon sa mga bagyong darating na naging sani ng pagbaha sa kanilang munisipalidad. Pinangunahan ni Mayor Osel Caratian ang paglilinis ng mga nakabaradong basura at mga putol na kahoy sa mga kanal na naging sani ng hindi pagdaloy ng tubig sa tuwing may malakas na buhos ng ulan. Ayon kay Mayor Caratian, ipahuhukay niya ang lahat ng kanal sa kanyang nasasakupan para maibsan ang matinding baha sa Kalawan na matagal ng problema ng mga motorista sa tuwing may sama ng panahon. Armand Cambe mula Calabarzon, nag-uulat para sa Pila may todo lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Panig tayo ulit ng Norte! Kick-off program ng Brigada Eskwela 2025 diniluhan ng iba't ibang Schools Division Office sa Region 2. Nagbabalik si Kuyang Ronald Idol Domingo. Inisa sa Cagayan City Standalone Senior High School ang Brigada Eskwela 2025 kick-off program kahapon. Sa naturang aktibidad, dumalo rito ang mga kawani mula sa iba't ibang Schools Division Office sa rehiyon katulad ng SDO Cagayan City na siyang naging host ngayong taon. Lumahok din rito ang Schools Division Office ng Ilagan, Isabela, Batanes, Nueva Vizcaya, Tuguegarao, Cagayan, Quirino at Santiago City, Isabela. Sa naging panayam kay Regional Director Benjamin Paragas ng DepEd Region 2, sinabi nitong mahalaga ang Brigada Eskwela sa paaralan at komunidad dahil hindi lamang ito
nakatuon sa paglilinis at pag-ayos ng mga silid-aralan, kundi sa pamamagitan nito, sinasabuhay din ang pagkakaisa, bayanihan at pagtutulungan. Dagdag pa rito, ibinahagi rin nito at katuwang nila ang kapulisan, government at barangay officials upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa kanilang muling pagbabalik sa paaralan. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tutong lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Clark Development Corporation naglunsad ng civic activity sa Tribal Village sa Bamban, Tarlac. Alamin natin ang detalye mula kay Johnny Gole. Yes, ang pinagpapataglunsad nga ng isang civic activity sa itong pamumunuan ng Clark Development Corporation o CDC sa tribal community dito sa bayan ng Bamban sa Tarlac. Kabilang sa nasabing aktibidad ay ang pagtatayo nila ng deep-well sa lugar natutubo sa kabundukan. Ito ayon sa CDC ay upang hindi na mahirapan itong mga katutubong aitas na pinagkukunan nila ng malinis at ligtas na inuming tubig na halos 1 kilometro ang radyo sa kanilang tribal village na kailangan pa umuno nila kakahakin itong kagubatan at nadaanan pa itong natatarik na bangin na lubha nila na mapangatid lalo sa mga muskos bata na siya nang inuutosan mag-igiga ng tubig. Ay, medyo nag-aalangan tayo dun sa signal ni Kuyang Johnny Gole. Mamaya pihit ka, Kuya Johnny. Mas maganda kung pipihit ka to the left and to the right. Yan ang palagyan namin sinasabi pag naglolokos. Ano. Paano pipihit? Nagaganon ka. Pagka tumatawag, kailangan nakaganon. Hello! Parang ihin. Di bagay. Ng signal. Ayun. O siya, ito na yung talagang pang-apat na showbiz. Oo, ayan na. Ito yung pinasok ni Jen sa akin kanina na hindi pa pala. Oo, go! Katrina Velarde, pinatanggal ang implant sa ilong dahil sa komplikasyon. Ikaw? Kailan? Komplikasyon to. Anong komplikasyon mo? Rabies? Alam na, detalye mula sa Showbiz Report ni Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ay, ito na! Sino? Saan? Hindi, nag-report na raw yung ito na. Nag-report ng ito mo kanina. Ah, talaga? Nakadalawang report. Aba, sipag talaga ng aking Lovey Dubs. O sige na, si Katrina na. O si Katrina ano ba nangyari? May babatiin pa kasi tayo eh. Oo nga. Ito na nga, pinatanggal nitong si Katrina Velarde ang implant sa kanyang ilong, ang kanyang nose implant, matapos na magkaroon nga ito ng komplikasyon. Ayon dito kay Katrina, dapat ay guest siya dito sa concert na 98 Degrees, pero hindi nga ito natuloy dahil nga sa nagkaroon ng komplikasyon at kailangan na agad-agad itong matanggal. Ayon kay Katrina, ito na ang pangalawang beses na nagkaroon ng komplikasyon ang kanyang ilong, na kanyang ipinaayos. Nung una kasi Gore-Tex ang ginawa sa kanya, pero ni-refill daw ito ng kanyang katawan, kaya pinatanggal niya rin ito. At ngayon naman, ay itong implant na ito ay pinatanggal niya rin dahil sa yung nasabing komplikasyon. Hindi niya binanggit ko anong klaseng komplikasyon, pero ayon kay Katrina, kinakailangan tanggalin agad-agad. Ayan. The Gore-Tex ba is parang procedure? Yeah, Gore-Tex. Oo. Ang Gore-Tex ay isa pinakamagandang implant sa ilong. Okay. Pinaka-the best yun. Oo, kasi natutubuan siya ng laman. May nag-generate pa ng laman doon. Yes. Okay, that's good. Yun. Okay. Hindi lamang ilong ang pinayos si Katrina, ha? Marami siyang pinayos sa katawan at ito ay sinasabi niya naman, hindi niya ito tinatago. Dahil sabi niya, feeling niya ay kailangan sa mga katulad nila na nasa entertainment industry na magpaayos din naman kahit paano ng itsura. Ayan. Alright, so yan na muna aking balitang showbiz at balik na sa inyong dalawa. Ay, salamat to. May business transaction pa ang ating kasama dito. Oo. Sorry. Okay lang, no problem. Ang aga natin magpapatama code for today kasi may mahalaga tayong gagawin. Walang shortcut sa tagumpay. Lahat pinaghihirapan. Dahil pag nag-shortcut ka, hindi ko alam kung paano kasi. Baka saan ka mapunta? Mawala.
Hindi, Oo. madaling Madaling mawala. mawala kasi nag-shortcut ka. Aha. Ay, Kumbaga, oo, binilisan tama. mo makuha siya, mabibilis din. mo rin siya Bawi. mawala. Oo, Ayan. correct. Ay, pakikasa na ang ating pinakamagandang birthday greeting dahil Ayan. babati na tayo. Ano ba to? Mabata? Pinakamabata. Talaga, pinakamabata. Pinakawalang kwentang switch. Asa nakakantahan natin to, Ay, kantahan kung natin. ini-intro sa sarili niya, ang pinakamagandang Ayan, kanta na singer. natin. Ayan na, ayan. Ayan na gusto kong kanta. Oh. Ayan, oo. Ayan, nakita niyo na si Cheng. Oo, yan po Tawagin si na natin. Jen. Tawagin niyo dito. Ang girlfriend ng Buko Vendor. Ay, tawagin niyo. Pwede mo itutok yung camera dyan. Asa na? Oh. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Kaya mo, Jen. Eto. Happy birthday ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya. Ayun. Gusto niya pa talaga gamitin yung picture na ginawa niya. Ayan. Oo May nga note doon sa ilalim. Ang ganda ng note sa ilalim ng script natin. Sana mabusog mo kami. Yan, oo. Oo. At, Diyos ko, nilabas pa talaga. Ay, gusto niya talaga yan. Oo, Bet gusto na niya bet talaga. niya yan. Oo. Siguro yan yung favorite ng Buko Vendor. Happy birthday din daw po sa inaanak, ha? Hindi anak. Inaanak niya. Oo, na si Russell Anderson Astudillo. Happy Ayan. birthday. Sana mabusog nyo kami. Ayan. Sa mga nagba-birthday po ngayong araw, mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Salamat ka, birthday mo. Kanina pa ako naiirita sa mga nakikita kong picture mo. Ay! Puro mga ganun ba? Bye. Anyway. Bago pa tumanog, at yan na po ang Pinoy Gising ngayong Tuesday morning. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Ako po si Daryl Justin. Ako naman po si Maine Barreto. Fly A. Anton. Tunog! Ayun na! Kami po ay nagbabalita ng tama. Nagilikod ng tama. Susunod na Pasada Balita kasama sina Kuyang Johnny Banez at Drew Narcino. Alas 6 na. Good morning! Tayo ng isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising!